Kumustahan ang bayan? Harapan ng katwiran. Tayong kapatid sa naguguluhan. Palarong panalo ang magkakaibigan. Pasasalamat sa kabayanihan. Narito sina Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boys. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Maraming salamat, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome to CIA with PA. Maupay nga gabi yung atanan. Ako po si Boy Abunda. Ako naman po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at patas. At ako naman po ang inyong Ate Pia, kampiyon ng kababaihan at kabataan. Handang paglaban ng kabataan. Excited ako ngayong gabi dahil napakaraming tanong na nais ko ring personal na itanong. Halimbawa, ako'y pupunta sa isang department store, di ba? At nangyari ito sa akin, but it didn't happen here. It happened abroad. Di ba? Ibang nakasulat, madalas yun. Ibang nakasulat na presyo, halimbawa sa damit. Pagpunta mo sa cashier, iba. Dito sa Pilipinas, ano bang ating karapatan? Halimbawa, punta ka sa sari-sari store o kaya sa restaurant, sinuklian ka ng candy o kaya ng kahit ano pa man na hindi cash. Ilan lamang ho ito sa mga bagay na malalaman ho natin ngayong gabi. Nakita mo, no? 2 season na tayo. Karamihan ng mga problema, PR din. Pera, relasyon. Tama. Di ba? Parating pera, relasyon. Pero half of the problem is always communication. Di ba? Pag nagko-communicate well, medyo nasosolve. Pero pagka hindi talaga nag-uusap o kaya nauna tampon, mamaya makikita natin, di ba? Hindi lang relasyon yung nasira, pati yung buhok nasira. Yeah, ang pinag-uusapan natin ay ang face-to-face na may kinalaman sa buhok. Naging problema po yan ng dalawang magkaibigan. Nagpagawa pa rin ako sa iyo kahit may naninira na dahil kaibigan kita. Bawal mabasa yan. Wala pa isang linggo, nag-swimming sa Batangas. Samantala sa ating payong kapatid, Ito sa isang babae na tulang niyang makuha niya yung fair share niya sa mana-mana. Nabihan po nila ako na, ay, huwag ka na mag-ampon kasi ampon ka lang. Ang nakalagay naman po sa mga papeles ko is yung mga magulang ko po na nakilala ko. Sa yes, money matters tayo tonight. Tungkol sa pera, baryaman yan, bayaran, sweldo. walang uuwi na walang regalo. At ilan sa inyo ang mananalo ng 10,000 pesos? Kung hindi man 10,000 pesos, magkakaroon ng pagkakataong magpaikot ng roleta kung saan pwede kayong manalo ng 2,000, 3,000 o 5,000 pesos. Kwentuhan tungkol sa batas at kasiyahan at mga premyo, yan po ang inyong aabangan ngayong gabi. Dito lamang po sa... May problemang legal ka ba? Gusto po namin kasing sana maibalik sa amin yung kustodiya ng bata. Kung paano ko po kukunin sa kapatid ko po yung mana po namin. Kailangan niya ng pera, handa siyang sirain ang buhay ng iba, aalisan niya ng asawa. Kung papakulong ko po kasi siya, mawawalan po ng sustento yung mga anak ko. Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Romela, maraming salamat. Ano ang nangyari sa inyo ni Sonson? Gusto niyang i-reban niya ako. Ang singil niya nga sa akin is 800 ang reban. Sabi ko nga, wala pa talaga akong budget. Tapos, binabaan niya yung presyo. Sabi niya, Marge, sige na, kahit na mag-ano ko na lang muna sa akin ng 300.
pumayag naman ako. First time na Apo. ginawa ang buhok mo ni Sonson? Apo. Okay, alright. Pero meron kasi akong iPad na hindi namin na ginagamit. Nakursunadahan niya yon. So, rebond, ang bayad ay 300 pesos plus Yung iPad. iPad. Ayun ang bayad mo. Okay. Tapos, yun nga. Sa akin, okay naman na tong ginawa niya sa buhok ko eh. Kaya lang, nung nirekomenda ko na yung anak ko sa kanya, kasi inaano niya rin na magpagawa sa kanya. So, kinulit ko yung anak ko. Sabi ko, nak, baka gusto mo magpagawa ka na ng buhok mo. Kasi andito yung kaibigan ko. Gaano na kayo katagal magkaibigan ni Sonson? Matagal na po, Tito Boy. Taon na. As in 2014, kilala ko na siya. Pero, hindi ko pa siya, dati na nagre-ribbon siya. So, hinikayat mo ang iyong anak. Ayun, nagpagawa nga siya. Ribbon muna. Pero dalawa po yung niribbon niyang... Dalawa ang Opo, nagpariband. oo. Na pareho mong hinikayat na magpagawa ng buhok kay Sonson. Yung bunso ko kasi, siyempre, nainggit sa atin niya. Okay. Ipinaalam ko naman sa papa niya. Sabi niya, paano ba yan? Wala pang sahod. Sabi ganon. Sabi naman ni Sonson, kahit na hulug-hulugan mo na lang. Sabi ko, ikaw, kung payag ka, okay naman sa kanya. So, magkano ang napagkasunduan ninyo? Ang napagkasunduan ng anak ko tsaka ni Sonson. Silang dalawang nag-usap? Oo. As in, 500 lang ang ribbon. Okay. Tapos, nung huli na kasi yung Botox, bali, nag-ano siya ng 300. So, naging 800, bali lahat yung nabigay ng anak ko. Para sa isang tao? Opo. Okay. Yung sa bunso ko ang hindi pa nababayadan. Parehong rebond din at boto? Ribbon lang po yung bunso. Rebond lang. Okay. So, ang usapan niyo dun sa bunso, ikaw ang magbabayad? Opo. Alright. Pero kayong dalawa ni Sonson, wala na kayong usaping utang. Basta yung 300 plus iPad, bayad ka na. Opo. Yung bunso na lamang ang wala. Okay. Opo. So, anong nangyari? Nung nabanlawan na ng anak ko yung buhok niya, yung, kasi yung 3 days bago banlawan eh, napansin niya. At hindi lang po kasi yun na inaano rin po siya ng mga classmate niya na, nagpariban ka ba? Parang wala naman na bago, parang plinansya lang yung buhok mo. Ang kapal-kapal pa rin ang buhok mo, sabi ng mga classmate niya. Di parang naano yung anak ko, di nagre-reklamo sa akin. Sabi niya, hindi ako papayag na ganito lang ang buhok kasi kinakantsawan ako, sabi niya. Kaya yun, siyempre, inaano ako ng anak ko. Kaya inano ko sa kanya na, Sonson, gusto ko naman ipa-back job, ayaw naman ng anak ko. Kasi baka daw masira lang ang buhok niya. So, anong gusto ng anak mo? Gusto niya ibalik yung pera na binayad sa Yung buong 800 pesos? Opo. Okay. Paano naman sinasabing tumira si Sonson sa inyo? Opo, tumira po siya mag-isang buwan na nga halos eh. Kasi nga, yung time na yun, pinaalis kasi siya doon sa tinitirahan niya. Kaya doon siya tumuloy sa Wala amin. bang kinalaman yung pagtira ni Sonson sa inyo dahil ginagawa nga yung mga buhok ninyo? Ay, hindi po. Walang kinalaman yung Wala. pag-rebond, Wala. Botox, walang kinalaman? Wala. Okay, so paano ngayon? Itong issue na may kinalaman sa pera, sabi ni Sonson, may balanse siya. Sabi mo naman, meron pang dapat isoli si Sonson. Ano yung estado ngayon? Ang ano ko lang, yung gusto nung anak kong panganay, So, nung sinabi mo kay Sonson na hindi ka masaya doon sa kanyang trabaho sa bunso at ayaw mo nang bayaran na galit, no comment siya. ano comment? Doon sa request ng iyong anak na isoli yung kanyang naibayad na 800, anong sabi ni Sonson? Parang ang gusto yata niya, i-back job niya na lang. Kaso nga ayaw ng anak ko eh. Pero ayaw mong bayaran yung 300 pesos na commitment ninyo na bayaran para sa iyong bunso. Gusto ko rin sanang i-ano ko na lang yung kahit kalahati na lang. Kahit 150 pesos. Opo. Nasabi mo ba ito kay Sonson? Hindi ko pa nasasabi ngayon sa pa kanya. lang? Ngayon pa lamang? ko pa lang, oo. Na willing ka magbayad? Ang inisip ko rin naman kasi, Tito Boy, kahit papano napagod din siya. Tapos yung plansang ginamit niya, hiniram din niya, nirerentahan niya yon. Parang naano din ako sa kanya. Kasi Oo. alam ko kailangan niya ng pera. Romela, ano yung inyong pag-uusap na huli ni Sonson? Sabi ko, kung sumasama yung loob mo sa akin dahil doon sa sinabi ko na ibalik mo yung 800 ng anak ko, hindi ka dapat magalit. Sabi ko ganun sa kanya. Kasi hindi nagustuhan kasi yung gawa mo sa anak ko. Sabi niya, paano yun sa bunso mo? Sabi ko, ako lang mag-aano doon. Kasi kaharap ka naman nun nung sinabi ng papa niya na pagka may pera na. At saka, alam mo naman yun na wala naman talagang balak magpagawa sa'yo. Kaso nga lang,
ikaw naman talaga ang namimilit na magpagawa na sa'yo eh. Hindi ka naniningil kay Sonson dahil siya'y nakitira sa inyo. Hindi. Bilang kaibigan, ginawa mo Hindi yun. po. Kasi hindi lang naman po isang beses nakitira sa akin si Sonson eh. Pangalawang tira niya na po sa akin yan eh. Pero dahil dito sa usaping buhok, rebond at saka itong Botox, nagkaroon ng lamat ang inyong pagiging magkaibigan. Opo, kasi nga ako yung inaaway ng anak ko eh. So yun ang nais mong mangyari. Opo. Okay. Ipararating natin. Saka wag na siyang mag-ano na yung dami niyang mga parating-rating sa mga kapitbahay na sabi niya, 4 days lang daw siya tumira sa bahay, sinisingil ko siya. Hindi ako naniningil. Ngayon kung kinausap ko man siya na mag-ano muna siya ng ibang matutuluyan niya, huwag siyang sasama ng loob sa akin. Kasi sa liit kasi ng place namin, hindi ko kaya magdagdag pa ng tao sa bahay. Maraming salamat. Thank you po, Tito Boy. Sonson, maraming salamat. Narinig mo yung kwento ng yung kaibigan na si Romela. Ano ang iyong reaksyon? Tito Boy, unang-una po doon sa sinabi niya na first time ko siyang ginawa, no po. This is the third time ko na po siyang ginawa. Na ganun din po ang sistema ng pagbabayad niya. Ginawa po niya akong Bombay, pachi-pache. 250, 200. Pag nagkapera lang po, ganun po. So ako tinatanggap ko po dahil nga kaibigan ko po siya. Okay. At meron pa po akong titirahan nun. Boy pa po magulang ko noon. That time, kaya okay lang po na ganun yung ibayad niya. Itong last na binigay niya po sa akin, is mali-mali na po yung ano niya, pati po sa anak niya. Tito Boy, ang akin ang gusto ko po ipaliwanag. And lahat ng mga creative stylists and hairdressers, alam po at sinasabi po namin kung ano po yung mga dapat at hindi dapat gawin after ni rebond. Tito Boy, ni-rebond ko po siya. Hindi po siya nagbayad. Hiner-botox ko po siya. Si Romila. Ang anak po niyang si Nicole, ni-rebond ko at hiner-botox ko rin po. Hindi rin po bayad yon. Consider na po sige yung bunso, wag na po niyang bayaran. Pero sila po, na pinagpaguran ko, halos nanigas po ang kamay ko, hindi po sila nagbayad. The iPad po niya sinasabi niyang issue is pinakita po niya sa akin at sinabi, baka pwede mo itanong kung magkano magpa-reprogram o magpatanggal ng password nito. So sabi ko, sige, tatry natin. Kaya kinuha ko po sa kanya para may panghawakan na rin po ako na bayad kahit papano sa kanya. Tumira po ako sa bahay nila, yes po. But as long as I know, 7 days, ganun lang po maximum na pagtulog ko sa kanila. Kasi umaalis-alis po ako dahil nahihiya na rin po ako matulog sa kanila dahil nga andun po yung kailangan magbayad sa tubig. So ako po, wala naman po umaambag dahil wala naman po ako nakuhang pera sa kanila. Ginagawa ko po, umaalis-alis po ako. So buwan balik lang po ako sa kanila para maningil na wala naman po ako napala. Tito Boy, at my condition na alam niya, sitwasyon ko, na imbis na kung kaibigan man lang ang turing niya sa akin at kung makatao siya at may puso siya, sana hindi niya ako ginanito. Okay. So, sabi niya, hindi ito nangyari lang na isang beses yung pagtira sa kanila. Dati pa raw ay pinapatira ka niya sa kanilang bahay. Dati po, matutulog lang ako pag once na pag ginawa ko lang po siya. Okay. One day, ganun lang po. Unlike po ngayon na wala na ako matiran, kaya doon, kinut ko po niya ako ng gano'ng katagal. Tito Boy, lilinawin ko rin lang po yung buhok po ng kanyang anak, nirebond ko po. At Tito Boy, makita ko na lang sa TikTok na biglang swimming sa Batangas. Hindi. Kayo nyo fault po yun. Sinungaling ka, So ako Sonson. po, ready po akong tanggapin na i-backjob ko po anak niya. As long as hindi po na-damage. Yun po yung pinakakasagutan doon. Pero kung damage po yung buhok nila, wala na po talagang resolba doon. Okay. Pero binayaran ka raw ng anak niya ng 800 pesos. Ay, Tito Boy, kung nakapagsalita lang ang plansya, baka pinagmumura sila mag-ina kung totoong may natanggap akong bayad. Pero wala po. Yung anak niyang si Nicole na panganay, ginawa ko po yan, nireband ko po yan, naging maayos po yan. Nag-swimming po yan, bumalik po yan, Brazilian Botox ko po yan, naging maayos pa rin po yan. So ang akin lang naman po is kung ano po ang sinabi sa inyo ng gumawa ng mga hairdresser sa inyo, sundin lang po natin. Kasi at kung hindi po kayo marunong mag-maintenance ng buhok nyo, useless din po kahit gaano kaganda ang facilities, gaano kagaling ang gumawa sa inyo, gaano kaganda ang buhok. Kung hindi po marunong humawak at mag-maintain yung taong ginawan, useless din po talaga. Okay. Kanina may sinabi ka na okay na lang yung sa bunso.
Anong ibig mong sabihin? Gusto ko rin po talaga i-back job yun. Actually, silang dalawa gusto ko po kung maaari. Pero ibigay po nila yung tamang bayad na dapat matanggap ko. Magkano ang kinukolekta mong bayad? Sa totoo lang po, si Romila po ginawa kong rebond singil ko 500. At hindi ko po, makorek ko lang po, Tito Boy, hindi ko po siya kinulit na magpagawa sa akin. Anong hindi? Pabalik-balik ka nga sa bahay? Yung mga anak niya, hindi mo sila hinikayat. Si Romila na po naghikayat sa kanila at gustong-gusto rin po magpagawa talaga ng anak. Dahil alam naman po nila talaga marunong ako gumawa, Tito Boy. Gaano nakatagal ginagawa mo itong trabaho mong ito? Dekada ko na po ito ginagawa. 2006 po, gumagawa na po ako. Okay. Yan Kumusta po. naman ang kalagayan ng iyong mata? Sa ngayon, Tito Boy, ako po yung merong keratoconus. Ang ibig sabihin noon, Sonson For ay... transplant po ako. Oh. Kailangan po talaga ng for transplant. Itong left eye ko po pumutok na, so hindi na naagapan. Itong right eye na po ang priority sa akin, sabi po ng Chuchi Foundation. Ito na po ni Dr. Elaine, yung kasi paputok na po siya. Yung priority, itong right ko. Pero right, yung left eye... wala na pong pag-asa kahit ilang beses na pong gawin. So ngayon, ang nakakakita lamang ay yung... Right. Yung right. Oo. Hindi nakaka-apekto yan sa iyong trabaho. Sa totoo lang, nakaka-apekto sa na-apekto, pero gumagawa na lang po ako talaga ng way para May pamilya ka, Sonson? Wala na po akong pamilya. Meron man po akong tatay, pero meron na po siyang pamilyang iba. So mag-isa ka lang sa buhay? Mag-isa lang po ako. So saan ka ngayon nakatira? Kung saan-saan na lang po ako sa mga kaibigan ko. Sa bawat araw, hindi mo alam kung saan ka makikitulog. Totoo po yan, Tito Boy. At sa kailangan ko pong gumawa at magtrabaho para meron po akong pansustento sa aking gamot. So At tuloy-tuloy ang iyong paghahanap ng trabaho. Yes, Tito Boy, nagsiservice po ako. Paano yung mga gamit mo, dala-dala mo? Dala-dala ko po yan, Tito Boy. Saan mo itinatago pag wala kang service? Sa mga kaibigan ko din lang po. Oo. So, in short, Sonson, anong clinic-claim mo kina Romela? Ang akin lang po kasi gusto ko po linawin yung sarili ko. Since ginawa ko po sila, marami po ako narinig. Na imbis na meron pang po akong maging client, nawawala po. Dahil nga po sa ginagawa ng paninira nito ni Romila. So malaking bagay po sa akin kasi isang customer man lang ako magkaroon, mababa lang naman po ako maningil. May pantustos na po ako sa pangangailangan ko sa araw na yun. So, may sinisingil ka pa kay Romela? Meron po talaga akong sisingilin sa kanya. Kung bukal naman po sa puso niyang ibigay sa akin yun, why not po? Pero sa akin, gusto ko na rin po siya makausap para matapos na rin lang po itong isyong to. Kasi akin po, siyempre pera-pera rin lang naman po yan. Maliit na bagay para sa kanya pero napakalaki po sa akin yan. Kung magbayad man po siya o hindi, nasa kanya na po yan. Kung may puso siya. Yun lang po ang akin, Tito Boy. Sonson, maraming salamat. Maraming salamat din po, Tito Boy. Narito na po tayo sa face-to-face. Ang nagrereklamo si Romela. At narito naman po ang kanyang inirereklamo, ang kanyang kaibigan, si Sonson. Sonson, Romela, Kuya Alan, Ate Pia. Siguro we can all agree, ang punot dulo nito is the professionalism of Sonson and the quality of the work and ang customer, di ba, na tumanggap, no? Na-strike lang ako kasi nung sinabi mo, Sonson, na happy ka na rin dahil gusto mo siyang makausap, gusto mo ma-settle na to. And kasi akala ko this was a private matter between you, Romela, kasi nga, nung binanggit niya na apektado na rin yung iba niyang kliyente or potential clients. Kasi remember, reputation to professionals. Siyempre yung puhunan mo, yung reputation mo. So this is really a chance na linawin to. But nakita namin kasi may glaring inconsistencies yung statements nyo. We're here nga to advise you sa batas and then hopefully to help you communicate with each other. And of course, in terms of the credibility then, that won't affect our legal advice, di ba? But of course, it affects how we look at the situation. Would you want to address that, Romela? Totoong mas matagal na kayong magkakilala? 2009 pa? Ako po, kuya, ang natatandaan ko lang, 2014 lang kami nagkakilala. But how about kung nagbayad o hindi? Nagbayad po ako sa kanya ng 300, yung sa akin na. Sa'yo? Opo, Plus yung iPad? yung iPad. Oo. And then yung bunso ang wala pa? Wala po.
Sonson, ano naman ang pagkaalala mo? Wala po. iPad lang po na-receive ko at the same time. Yung sa anak po niya. Paano hindi ka binayaran ng anak Yung ko? sa anak po niya, actually, hinair botox ko, 100 lang po na-receive ko lang kay Nicole. Alam ko bayad sa'yo ang anak ko, Sonson. Anak ko mismo ang nagsabi. Kasi kung meron ako na-receive, hindi tayo aabot dito. Ang sinungaling mo. Sasabihin mo sa akin na sinisiraan kita. Bago pa kami magpagawa ng anak ko, may naninira na sa'yo. Kaya huwag mo sasabihin na sinisiraan kita. Pero nagpagawa pa rin ako sa iyo kahit may naninira na. Dahil kaibigan kita. Tandaan mo ano sinabi mo, this is the first time na ginawa kita. Pangatlong beses na kita ginagawa. Anong pangatlo? Unang-unang tirahan nyo, ako na ang gumawa sa'yo. Buhay pa nanay ko nun, kaya binachi-pachi mo rin ang bayad sa akin, 150, 200. Wala, Dahil kaibigan Sonson, kita. hindi pa kita, No. hindi mo pa ako Well, nagpagawa sa'yo. no. First time pa lang ako Diba? nagpagawa sa'yo. Ginagano mo na sa akin. Sinungaling ka. Ito ang pangatlo. Ang ginawa Ay, mo, sorry. kaibigan Ikaw ko. ang sinungaling. Sinungaling ka. Ikaw mo nga. Sonson, sinungaling ka. Ikaw ang sinungaling. Sinungaling ka. Ikaw ang sinungaling. ka. Sinungaling mo. Yung anak mo si Nicole, ginawa ko yan, sabi ko, bawal mabasa yan. Wala pa isang linggo, nag-swimming sa Batangas. O, sino may fault Ikaw doon? ang nagsabi sa kanya na Ako, pwede o ako, mag-swimming. o yung May anak mo. ilalagay lang Sino sa may book. fault Binigyan doon? mo siya Anong sinabi ng nyo? ano, Bawal ng- mag-swimming, di ba? Pag pinagpawisan kayo, patuyuin nyo kasi acid ang pawis natin. Sinabihan mo yung O, anak ko, pwede ka No. mag-swimming. May binigay No. kang vitamin No. para sa buhok. Sandali. I can also attest, yung mga sinasabi niya, yan lahat sinasabi din nung gumagawa sa hair ko. Oo po. Kasi sinasabi niya na ako, Senator, pwede mo bang tiisin mag-workout? Dahil papawisan. Ganyan na ganyan ang sinasabi. Kung professional ka naman, I would assume na sasabihin mo, ang tanong ko lang sa'yo, ano yung sinasabi mong may ilalagay na gamot? Meron siyang binigay po na Ganito po yan. Sabi ko naman sa akin, pwede mag-swimming yan. Siguro after a month, yan. For example, mag-swimming ka sa swimming pool, lalagyan mo muna yan, bawat lublob mo, lalagyan mo ng treatment or but not conditioner. immediately after the process. Opo. That's what you're saying. Pero, yes po. Pero yung nangyari po sa anak niya, nagdagat na po agad. Sino may fault nun? Siyempre, sinabi mo sa kanya na pwede. No. Kasi may ilalagay na Ilan taon ng anak mo? 18. 18. O, so may edad naman, no? For your protection also, maganda sana na nandun ang magulang. And ang nakikita kong for the future, i-text mo yung instructions. Meron din tayong policy, Kuya Boy, Alan, na pag ikaw naman ay magre-receive din ng services na katulad niyan, na whether it's gamot, di ba pag bibigyan ka ng gamot, it's also the job of the doctor to tell you na, pagka ininom mo tong gamot na to, you have to take it in the morning. Ganun din kayo, right? Sinasabi nyo ano ang dapat gawin o Yes, and hindi those, dapat gawin. So ikaw naman, so magko-comment lang ako na sabi ng classmates ng anak mo, ay, niriban ka ba? Parang plancha lang. I'm not aware that there's a technical difference between the two. Kasi yung magaling magplancha overnight, ganun din naman ang itsura, di ba? More or less. Baka ito, kasi pag day 1, di ba, sinabi Yun, ni Riban, maayos. yun, The oh. next day, Medyo umaano na, sumabog. napawisan Plinansya na. ka lang kahapon, hindi ka ni Oh, Riban. yun. Baka ganun ang nature ng comment. And I would imagine, meron ding different qualities yung treatment, right? Siyempre, yung sobrang mamahalin na ingredients, mas effective din yata yun. I mean, it's kind of common sense, di ba? Pia, wala akong alam. Anyway, sinashare ko lang yung konting naging experience ko. But itatanong ko before we continue on doon sa factual, ha? Kailan nyo last time nagkita? Birthday nung asawa. Birthday ng 24. husband po. Oh, tapos di nakapag-usap nag-attend ka. kayo about this? Hindi. Nag-attend ka ng birthday? Apo. Doon ko po ginawa si Nicole. Ayun yung that okay. time. Yun, doon ko po bin-Brazilian Botox, kaya yun po. So since may reklamo yung anak niya, hindi na kayo nakapag-usap ng personal. Hindi na po. Nag-argue na kayo noon, hindi pa? Nagka-argue na din po kami noon. O, kaya lang ginagawan mo pa ng paraan. Apo. Okay, so nung ginagawa mo pa ng paraan, umalis ka na ulit. Apo, umalis na po ulit. What I'm driving at, lumalabay yung inyong away? Para sa akin, marami po ako naririnig kasi, tapos sabi rin niya, marami rin po raw siya naririnig. So parang sa akin, parang lalo po nagkaroon ng Yun nga conflict. gusto ko i-pursue eh. Saan mo naririnig? So, sa mga kapitbahay niyo? Sa kapitbahay po. Ang naririnig mo, sinisiraan ka na. Pero hindi po Back ako job. naninira sa kanya. Okay. Ikaw naman, may naririnig ka laban sa'yo? Wala naman. Wala naman po. Yung mga kapitbahay or sa ibang mga friends, yun doon ako may naririnig, may nagrereklamo. So, but before nagka-problema kay Nicole, magkaibigan naman kayo? Opo, actually, mabait naman po yan. Yun nga lang, medyo... Kumari pa po kami.
Opo. Ang akin lang naman po, parang nasaktan po ako kasi sa sitwasyon ko po ngayon na dapat na sana andyan siya, matulungan man lang. Pero kahit hindi man lang po pang matagalan, huwag niya po ipagdamot sa akin yung dapat na ma-receive kong pera dahil na pinagpaguran ko. Dahil alam mo naman yung Mare, di ba sinabi ko naman sa'yo na pinambibili ko ng gamot yan. Yun lang naman po ang akin. As a lawyer, pwede ko sabihin consistent ka, inconsistent ka. Parang sa akin, anong nangyari na biglang parang naging deep yung pain sa inyong dalawa? Although normal yun pag close kayo ha. Pag kayong magkaaway na magkaaway talaga, mas madaling magkabate. Pero yung mag-best friend, mas malalim talaga. Kasi yung pera, especially yung amount na pinag-uusapan nyo, even through the show, pwede tayong magtulungan, di ba? Pero yung value ng relationship nyong dalawa, yun, nanghihinayang lang ako, di ba? Parang sayang naman kung itatapon natin yung friendship nyo because hindi kayo nagkaunawaan, di ba? So, ang dating kay Sonson, maliit na amount, pero existential na sa kanya, di ba? Ay pinagkakait pa. Ang dating naman kay Romela is you're saying things that are not true, meaning hindi totoong walang konting bayad, hindi totoo na yung anak niya may kasalanan. Kasi even that point, Romela, pwede talaga kayong nagka-misunderstanding. I mean, kasi katulad sinabi ni ate, any professional sa hair, sasabihin talaga na bawal yon. So baka pagkaintindi ng anak mo, pwede kapag ka ganito ginawa. Pero pwede, still, not within that week. And may effect pa rin. Nangyayari talaga sa mga kliyente nyo yun eh. Nasasabihin mo, nakakalimutan, nagsashower, o kaya hindi makatanggi, nag-swimming. I'll try to shortcut. Sa nakikita ko lang 3 ang katatapusan nito. Una, hindi kayo magkasundo, wala na lang kayong pakialaman para hindi kayo nagsistress out sa isa't isa. Pangalawa is that you realize na mas importante yung pagkakaibigan nyo relationship and you try to work it out. But pangatlo, ituloy nyo yung dispute nyo. Ang problema sa dispute nyo, yung advice will depend sa facts. And the facts is under dispute. Diba? So for example, kung malinaw na mali ang pagkagawa at hindi siya nag-swimming, then malinaw na pwede mo i-demand na tapusin niya yung trabaho kung pwede tapos at hindi madadamage or wag nang bayaran o in fact kung na-damage, singilin ka sa damages. Di ba? Okay. Pero kung halimbawa, malinaw na kasalanan nung anak mo, dahil nga nag-swimming siya, siya ang pwede maningil. And kung malinaw na siniraan siya, pwede ka rin sumingil ng damages. Kasi but for you to do that, either sa barangay o sa korte, gaano katagal yon, gaano kalaking stress sa inyong dalawa, at napakahirap nung sinabi niya. For me, I'm very concerned about your reputation, especially because you need the money. Of course, I'm concerned also kung tama si Romela kasi you shouldn't be going around offering your services kung nadadamage o nasisira or you cause aggravation sa kanila. Diba? So that's why sana nga, one way or the other, ma-resolve natin. After na ilabas nyo na yung gusto nyo sabihin, you have it in your heart na talagang mag-usap din heart to heart and somehow resolve this. Isang tabi na natin yung pera. But ikaw ba, magpapagawa ka pa ba sa kanya? Kaya po ako nagpagawa kasi may tiwala po ako sa gawa niya. So thank you for that. So at least that clears your reputation, Sonson. At least, kahit galit si Romela sa nangyari, she said that, di ba? So, ikaw naman, Sonson, can you believe na if she wants to pay, pero wala pa nga yung pera? Apo. Do you want a second chance to talk to each other? Apo, Kuya Alan. Mare, sorry kung ganon. Alam ko maayos naman natin to, di ba? Buti nga, dahil sa kanila, at least matutuldukan kung ano man ang gulo o hindi pagkakaunawaan natin dalawa. Anong gusto mong sabihin, Romela? Hindi naman po ako nagtatanim ng galit sa kanya. Kung kaibigan niya talaga ako, hindi siya basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi. Ba't ko siya sisiraan? Alam ko na nga yung sitwasyon niya. We'd also like to help. What we want to do, Sonson, is humanap ka ng modest naman yung price na maupahan. We'll help you for mga 3 months or a little bit more para may steady ka naman natutulugan na gabi-gabi. Kung paano magagawa mo para maayos yung customer mo while waiting for the transplant. Importante, unahin mo yung transplant. Or, if you wanna stay together, kasi tatanungin ko naman kasi kay Romela, kung hindi naman galit yung asawa mo kay Sonson, yung anak niyang 18 at yung mga mas bata, ikaw naman professional, advisean mo ng parang nakakabatang kapatid na ganito gawin mo, ganito ayusin mo. Ako naman, bilang mga kapitbahay, pwede rin kami na ang sumagot kung ano ang kinukolekta mo sa kanya. At kung anong kinukolekta mo kay Romela, sagot na namin yun. So kanina nagsalita na si Sonson,
Romela, ikaw naman, anong nais mong sabihin kay Sonson? Yun lang, Son. Kumbaga, tuldukan na natin to. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob or galit sa'yo. Nagtampo lang ako kasi mas pinaniwalaan mo yung mga kapitbahay mo na naninigaano kaysa sa akin. Yun lang inano ko sa kanya. So, magandang umpisa yan. Kuya Boy, idagdag ko lang sa tulong natin sa kanila. Alam namin na dagdag sa gastos mo yung medical mo. So, meron akong in-house na doctor and kung anong matutulong namin na second opinions, specialists, medicines. Right. Tutulong kami para naman yung kinikita mo, mabuhos mo din dun sa, not just yung, wag na sa gamot, kung pwede natin hanapan ng ibang paraan, pero at least sa kabuhayan mo, and then yung future mo nga na ayusin mo yung titirhan mo, yun din ang gusto namin itulong. Yumakap ka na. Ako. Ayan. Oo. Dati na silang nagbabanding, ngayon nag-reband sila. Oo. Maraming salamat. Usapang mana naman ang ating pag-uusapan sa Payong Kapatid. Dito lamang po sa... Para hindi na nakikitira si Sonson kila Romela, tinulungan siya ng Cayetano in Action with Boy Abunda na makahanap ng lugar na marerentahan. Sinagot na rin ng programa ang upa niya para sa susunod na 3 buwan. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda na napag-ayos po kami ni Kumaring Sonson. Maraming salamat po sa inyong programa, Cayetano in Action with Boy Abunda, sa pagtulong sa akin sa paghanap ng maayos na tirahan. Maraming salamat po. Nabigyan na rin siya ng mga gamot at nagsimula na ang konsultasyon para sa gagawing gamutan para sa kanyang mga mata. May problemang legal ka ba? Gusto po namin kasing sana maibalik sa amin yung kustodiya ng bata. Kung paano ko po kukunin sa kapatid ko po yung mana po namin. Kailangan niya ng pera, handa siyang sirain ang buhay ng iba, aalisan niya ng asawa. Kung papakulong ko po kasi siya, mawawalan po ng sustento yung mga anak ko. Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Kung ako yung abogado niyo, magpapakamatay ako para makuha niyo yung anak niyo. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Mga Mars! Mga Mars! Sa tingin nyo, may karapatan ba sa mana ang isang ampon kapag namatay ang magulang nila? Para sa akin, oo. I mean, yun naman yung punto dun, di ba? Kapag inampon ka, ginawa ka na rin anak nila. Meaning to say, parte ka talaga ng pamilya, kaya it's a yes for me na dapat karapatan sa mana. Alam mo, madaling sabihin yan eh. Paano kung walang legal adoption na naganap? Eh, di lalabas talaga hindi siya legal na anak. Ay, grabe, ang harsh naman po natin dyan. Dahan-dahan naman. So, ang nakalagay naman po sa birth certificate niya is yung pangalan ng mga magulang niya. So, ibig sabihin, legal na anak ang turing sa kanya. Yung mga adoptive parents, ganun ang turing sa kanya. Pero yung mga kapatid niya, iba yung pananaw, yung biological na anak. Tama. At isa pa, hindi ako chismosa ha, pero ito yung chismis. So, ang bali-balita, pati nga raw yung mga asawa nila ay nakikikamkam sa mga naiwang mana nung nanay niya. Ay, may pagkamkam. Teleserye yun. Baka telenovela. Naku, ang laki ng problema nyo. Eh, hindi naman tayo sila eh. Kaya yan ang dapat nating alamin ngayon kay Tito Boy. Tito Boy, anong masasabi mo? Ang lawak na ng pinag-uusapan nyo. Narito po si Geneva. Siya isang babae, sinasabing siya isang ampon. Pero nakasulat sa kanyang birth certificate ang mga pangalan ng kanyang mga magulang. Siya ba'y may karapatang mabigyan ng mana ng kanyang mga magulang? Yan ang kanyang inihihingi ng Payong Kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia. Narito po si Geneva. Geneva, Ate Pia, Kuya Alan. Hello, Geneva. Geneva, thank you sa iyong tiwala. Can you tell us more about your parents and then, yun nga,
yung siblings mo at yung... At yung pagkakaalam niya sa sitwasyon niya. Yes. Maniwala ka, Al, ha? Merong hindi mali pala yung pagkaintindi nila sa sitwasyon nila. Tama. Maraming ganon. Akala niya, totoo siyang anak. Nalaman na lang niya, ampun siya. So ano yung sitwasyon mo sa pagkakaalam mo? Ang akin po, ang sabi lang sa akin ng mga magulang ko na adopted daw po ako. And then, na namatay na po sila. Gusto ko lang pong hihingi ng tulong kung meron po ba akong rights na makukuha doon sa naiwan nila. Kasi nung sabi po ko sa kuya ko na, kuya, kung may naiwan man po yung mami ko sa akin, suklian na lang po niya ako para may patayo makapag-umpisa ako ng... Sarili mo? Opo. And then po, siguro po naghingi sila ng advice doon sa pinsan namin. Chinat po ako na sinabihan po nila ako na, ay, huwag ka na maghampon. Sabi niya, kasi ampon ka lang. Hindi ko po kasi alam yun kasi po, ang nakalagay naman po sa mga papeles ko is yung mga magulang ko po na nakilala ko, yung mami at daddy ko. Linawin natin yun, ha? So, you're not... When you say papeles mo, you're talking about birth certificate. Yes po. So sa birth certificate, lumalabas na yung parents mo. Sila po yung... So yung mommy mo gave birth to you at saka yung tatay mo. Yes po. So in your case, walang formal adoption, walang legal adoption because nga yung birth certificate nakalagay doon na yung nanay at tatay mo, sila yung birth parents o biological parents mo. So ate, hiwalay muna siguro natin yung mana at saka yung pagiging ampon, ha? Para lang malinaw. Kasi sa ating society ngayon, di ba, pag sinabing halimbawa ampon ka, that could mean tinuring kang anak ng parents or that could also mean na legally adopted ka. Okay? So to just make it very clear, if you are legally adopted, you have the same rights as legitimate children. So kung anong karapatan nila, pati mana, yun din ang sayo pagka legally adopted ka. Pag hindi ka legally adopted, you do not have the same rights as the children. So basically, pagdating sa mana doon, pag may iniwan sa'yo, meaning may will, yung parents, and it's part of the free portion, meaning yung portion na pwedeng ipamigay, so it's just like you're anyone else. So malinaw ha, na kapag ka ikaw ay legally adopted, pareho ka lang dun sa legitimate children. Unfortunately, for many Filipinos who are adopted, marami sa kanila ay hindi formal o hindi legal yung adoption. And then, isa din yung case na sinasabi mo. But, in fact, ang basihan mo lang, yung sinabi ng parents mo, hindi mo pa alam kung fact yon or hindi. So, in your case, yun yung sinasabi mo, na ang sinabi ng parents mo sa'yo, adopted ka, but they were using it in the loose term, meaning hindi legally adopted, but inayos kasi nila ang birth certificate. And many people think na pag ayos yung birth certificate, that's the end to it. And marami kasing nag-a-adopt na ganyan, wala silang anak. So pag walang anak, sila lang, walang magko-contest, for example, nung mana. So, may iniwan bang will or bilin ang parents mo? Hindi ko po alam, sir. Oo. Hindi mo alam. Kasi i-assume natin kung meron, then dadalhin sa korte yung will, at pagkatapos, kung ano man yung free portion, ibibigay sa iyo yon. Pero kung walang will, and mapatunayan ng kapatid mo na hindi tunay yung, hindi mo tunay na parent at simulated nga yung birth certificate, the law might seem very harsh, but actually, wala kang karapatan dun sa property ng mga magulang mo. Because hindi na yung kanyang intent, kasi hindi nakasulat wala siyang binilin, ika nga. So, ang mangyayari nun, para kang stranger. But were you close to yung, ilan ba siblings mo? Dalawa lang po kami. Dalawa lang kayo. So, close naman kayo nung lumalaki kayo? Or? Okay naman po kami. Kaso, ito yung sa asawa na po, parang, siyempre, parang iba na yung turing sa'yo. Mula nung namatay When your yung mami ko. 2 years ago na po nung namatay. Nung nagkasakit po kasi yung mami ko, ako na yung nag-alaga sa kanya. Ako yung nagbabantay. Tapos po, hindi namatay siya. Binilin daw po ako dun sa kuya ko noon na sinabihan ng hospital pa kasi na wag mo pabayaan yung kapatid mo ha, ginanon daw po. Sabi naman daw po ng kuya ko, opo. Kaso nga po ngayon, nung namatay yung mami ko,
umalis na lang po ako kasi nga po, parang hindi na kapatid, parang katulong na lang. Hindi kayo nakapag-usap ng kuya mo? Hindi na po. Basta umalis na lamang kayo. Tingin mo kung mag-heart to heart kayong kapatid, manunumbalik yung relationship niyo. Kayong dalawa lang. Alam niyo. Kaya? Bakit? Wala akong... Kasi di ba kaya ka binili ng mami mo, naniniwala siya na kuya talaga ang turing niya. And then naniniwala naman siya sa'yo na ituturing mo talaga. Kasi po nung high school po ako, di ba namatay na po yung daddy ko. Umalis din po ako sa poder nila noon. Kasi parang binubuli na niya ako noon na, "Uy, wala na yung daddy mo dito. Papapetisyon ka na namin dito." Ginaganon na niya ako. Kaya nung high school, umalis ako. Nagtrabaho na lang po ako, namasukan na lang po ako kasi nagkaasawa po ako. Kailan ka lang bumalik nung nagkasakit, mami? Opo, nagkasakit na po yung mami ko kasi naputulan siya ng paa. Pero hindi ba siya lumambot dahil kayo umuwi para tulungan siya at alagaan ang mami niyo? Hindi po alam eh. Para kasing ang ano niya sa akin, parang doon pa naman po parang ang sa tingin ko, ang tingin niya sa akin, kahati niya ako sa lahat. Ganun, parang yun po yung tingin ko lang po sa loob-loob ko po na bakit ako inampon, may naging kahati tuloy siya. Parang ganun po yung naging... Kasi noon po naririnig ko na siya sa mami ko na, "Ba't nag-ampon pa kayo?" Ganun. Dadagdag ko lang, actually, may anak akong ampon, no? So, ramdam ko yung kalagayan mo. Para sa akin kasi, para sa kaalaman din ng iba, ang intention ng mambabata sa paggawa ng batas tungkol sa pag-aampon is maituring nga ang isang ampon na tunay na anak, walang panagkaiba. So do you know, Kuya Boy and mga maritim, that when you look at the birth certificate of a child who's adopted, walang nakasulat doon na adopted ka. It looks like a normal birth certificate. Kasi nga, hindi dapat na pagtiningnan niya ng school or ano na, ampon pala to, walang ganon. Kaya kung tutusin, possible kong intindihin na dumaan sa proseso ng pag-aampon sa'yo, legal ang dokumento mo. Walang pwedeng magsabi na, hindi totoo yun. Kailangan dalhin sa korte yun para questionin yun. Kaya pwede kong sabihin na kung ako yung nanay at sinabi ko, "Anak, ampon ka," pero tama pa rin yung dokumento mo. Meron lang tayong, ina-assume lang natin na simulated yun. Kasi hindi ko naman alam. Baka mamaya hindi mo rin alam kung inampon ka talaga ng legal na ampon. Kasi possible yun eh. Anyway, pupunta ka rin dun sa presumed legal and valid ang iyong dokumento. So yun yung pinanghahawakan mo. So with that in mind, lakasan mo yung loob mo. Diba? Kasi karapatan mo namang ipaglaban yan. So, Geneva, ako may isang tanong lang ako. Hindi mo kaya bilang kapatid mag-request in a very, very special way ng isang tahimik na pag-uusap na, "Kuya." One-on-one lang po kami. Oo, yung kayo lang. Ay, lumaki kayong magkasama eh. Magkapatid kayo eh. Wala kayong ganon. Wala. Malay mo, Geneva, nanonood kuya mo. So kung nanonood siya, ano sasabihin mo sa kanya? Go ahead. Kuya, sana ang hindi maging turing mo sa akin na sinasabi mo ampon ako, sana maging turing mo sa akin yung talagang dugot naman niyo ko. Kahit wala na yung mami at daddy ko, okay tayo. Yun. Mahal kita, kuya, kahit anong mangyari. Ikaw na lang yung natitirang alaala ng mami ko. Yun lang po. Maraming salamat, Geneva. Salamat. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala sa amin. God bless you. God bless you. Sa ating pagbabalik naman ay meron tayong mga katanungan mula sa maritim katulad ng pag ikaw ba'y bumili ng isang bagay sa tindahan at walang panukli ang may-ari at binigyan ka ng candy, pwede ka bang tumanggi? Isa yan sa mga katanungan na sasagutin ng yes or no ni Ate Pia at Kuya Alan sa pagbabalik po ng
Bukod pa sa pagkakaalam sa kanyang karapatan, isa sa susunding payo ni Geneva ang pakikipag-usap muna sa kanyang kuya. Susundin ko po yung in-advise sa akin ni Ate Pia at saka ni Kuya Alan na mag-heart-to-heart muna kami ng kuya ko. Sana maging maayos kami ng kuya ko, hindi na kami umabot sa mas magulo pang sitwasyon. Sana maintindihan niya kung ano man yung hinihiling ko para sa akin. Matuto akong magbukal ng kalooban sa kuya ko para maging maayos kami. Hangad din namin sa Cayetano in Action with Boy Abunda ang agarang pagkakasundo ni na Geneva at ng kanyang kuya. May problemang legal ka ba? Gusto po namin kasing sana maibalik sa amin yung kustodiya ng bata. Kung paano ko po kukunin sa kapatid ko po yung mana po namin. Kailangan niya ng pera, handa siyang sirain ang buhay ng iba, aalisan niya ng asawa. Magpapakulong ko po kasi siya, mawawalan po ng sustento yung mga anak ko. Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action with BA, Yes or No, Ate Pia, Kuya Alan. Napaka-interesante po ng ating pag-uusapan dahil lahat ng mga katanungan ay may kinalaman sa pera. Narito po ang unang tanong. Kuya Alan, Ate Pia. So, bumili po ako ng bagong cellphone. Ngayon, nung nag-unbox na ako, ayaw niyang mag-on. Pwede ko po ba itong ibalik sa pinagbilan ko? Yes or no? Yes. Kaya yes ang answer ko dyan kasi that's what you call implied warranty. Yung bang hindi na kailangan nakasulat na warranty ganito. Obvious ba? Implied na bumili ka ng cellphone, dapat gumana. Hindi mo naman binili yun panghawak lang. Right? So, implied warranty means may right kang ibalik yon and hingin mo yung halaga. On the other hand, pagka yung ibang features, yung mga defect, then yun, nagkakaroon ng option ang seller to fix it. Pero sa case mo na hindi gumana, implied warranty, pwede mo ibalik. Take note, kahit nakakalagay dun sa tindahan, no return, no exchange. Dahil bago yun, so yung batas is more powerful o yung masusunod over yung sign ng no return, no exchange. Next. Kuya Alan, Ate Pia, may kakilala po kasi ako nagtatrabaho sa factory ng damit. And it came to a point na damit na ang ipinababayad sa kanya imbes na pera kahit hindi naman ito yung kanilang napagkasunduan. Tama po ba yun? No. Kailangan legal tender or pera, no? Kaya kung makita mo pera, di ba nakalagay legal tender yon. So, kailangan pera o legal tender ang ibayad sa iyo. So, kung usapan nyo minimum wage at ang minimum wage doon ay 550, dapat 550 na pera ang ibigay sa iyo. Hindi pwedeng sabihin may coupon yan or merong gamit, di ba? Hindi pwede yon. Pwede ka magreklamo nun sa Labor Department. Klaro. Question number 3. Kuya Alan, Ate Pia, namili po kasi ako ng motor halagang 5,000 po. Nainganyo po kasi pero nakalagay po doon, as is where is. Tapos makalipas ang ilang araw, ayaw niya nang umandar. Pwede pa po bang isoli yung motor na yon? Yes or no? Ang sagot sa tanong mo ay no. Well, dun pa lang sa pagsabi mong presyong 5,000, ang assumption ko is second hand. Kasi normally, ang naglalagay din ng sign ng as is where is mga second hand yan. Possible na hindi talaga din nila alam kung ano na yung kalagayan. So, pagka ganon, medyo as is where is ka talaga. So, hindi mo na sila pwedeng balikan. And may Supreme Court case tayong nagsasabi ng ganon, na sinusuportahan yung posisyon na ganon. Because nga, it's second hand na. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, so may binili na naman po ako as a gastador. Meron po akong gusto na damit. Tapos nakita ko yung presyo, worth 500 pesos na nakalagay sa tag. And pasok naman po siya sa budget ko. So ngayon, nung
Dinala ko na po siya sa cashier and pinunch siya. Ang lumabas po sa system nila is 1,000 pesos. And yun po yung pinipilit nila sa akin na ibayad ko. Tama po ba yun? Yes or no? Ang sagot sa tanong mo ay no. Meron tayong batas no, dun sa Consumer Act natin and dun sa ating price tag requirement no, under that law na very clear doon na actually lahat ng bagay dapat may price tag. Kailangan clear yung price tag nando doon. And bawal ibenta ng a higher price than what's in the price tag. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, yung tindahan sa amin dun sa may kabilang kanto, ayaw niyang manukli ng barya. Sinasabi niya na ang panukli lang daw niya ay candy. Pwede po ba yun na pilitin akong tumanggap ng sukli na candy? No. Again, babalik tayo sa concept ng legal tender. So, kailangan ang sukli mo, pera. Ngayon, kung gusto mong tanggapin, nasa sayo yun. At wala rin nagbabawal sa kanila. So, for example, ang sukli mo is 50 cents at wala silang 50 cents. Pwede sila magsukli ng piso. Walang nagbabawal na lampas yung sukli mo. Pero bibigyan mo ng candy pagkatapos. Ang balik, candy. Pero alam mo, tama yung tanong mong yan, kaya ginamit ko kanina. Dahil hindi lamang sa mga sari-sari store, may mga restaurants na ang sukli ay candy. Oo. At mga eskwelahan dito. School. Yes. So, alam na natin ngayon ang ating karapatan. Yes. Sarap naman. Ano? Ang dami nating natututunan. Maraming salamat, Ate Pia, Kuya Alan. Ito naman sa pagbabalik. Tayo naman. Walang uuwi na walang regalo. Ito'y mga papremyo na, pero tayo maglalaro ng Alan Pia Pick. May mga mananalo ng 10,000 pesos. Pero lahat makakatanggap ng regalo. Dito lamang po sa... Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. May problemang legal ka ba? Gusto po namin kasing sana maibalik sa amin yung kustodiya ng bata. Paano ko po kukunin sa kapatid ko po yung mana po namin? Kailangan niya ng pera, handa siyang sirain ang buhay ng iba, aalisan niya ng asawa. Kung papakulong ko po kasi siya, mawawalan po ng sustento yung mga anak ko. Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Ako yung abogado niyo. Magpapakamatay ako para makuha niyo yung anak niyo. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JC Organic Barley. Alan Pia Pick dito sa Cayetano in Action with BA. Are you guys ready? May mananalo ng 10,000 pesos pero walang uwi na walang regalo. Lahat kayo may regalo. At halimbawa lamang hindi tayo pinalad at hindi nyo natalo si Kuya Alan at Ate Pia, kayo magkakaroon ng pagkakataong magpaikot ng ruleta. Kung saan, pwede kayo manalo ng 2,000, 3,000, or 5,000 pesos. Tayo tayo. You know the rules of the game. In 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! 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 Galingan nyo, kayong dalawa. Alan Pia Pick! Okay. Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Dito ka na. Nanalo ka na. Nanalo ka na. Kayong dalawa. Congratulations! Anong pangalan mo? Catherine Isalvestre po. Magkaibigan kayo? Galingan mo dahil hindi madalang matalo si Kuya Alan. Your name, please? Angel Angel? Rondina. Okay.
Dito tayo. Sandali. Go! Angel, ano ang pakiramdam? Ang lamig mo naman, Angel. Isi-save mo yan, ha? Masaya po. Masaya. Alam mo naman si Ate Pia, may record siya. Ano yun, Ate Pia? 2-0 na ako. Dito naman tayo. Ikaw ba'y handa ka na? Handa ka na? Hindi nagtatapos dyan dahil pwede kang magpaikot ng ruleta kung saan pwede pa rin manalo ng 2,000, 3,000, or 5,000 Magkano pesos. gusto mong pumunta? Anong hiling natin? Enjoy. Galing naman. Ate Pia? 5 na ba? 5 na. Oh, 5,000. Maraming salamat. Maraming salamat po. Sana matalo. Babalik ka ulit. Nako, mahirap mangyari yan. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you very much. Nakakatuwa naman. So ngayon naman tayo mamimigay lahat ng regalong galing sa JC dahil walang uuwi na walang regalo. Maraming salamat. Congratulations sa mga nanalo at maraming salamat. Lahat may regalong maiuwi. Kaya Alan at Pia, ang dami nating natututunan. But it's time to say goodbye again. It is. I always like to end the show as my father, the late compañero Senator Rene Cayetano would always say, huwag magpaapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Ang bahagi ng ating karapatan ay doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawala. Maraming salamat. See you again next Sunday. Dito lamang po sa... Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng JC Organic Barley. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng JC. May problemang legal ka ba? Gusto po namin kasing sana maibalik sa amin yung kustodiya ng bata. Paano ko po kukunin sa kapatid ko po yung mana po namin? Kailangan niya ng pera, handa siyang sirain ang buhay ng iba, aalisan niya ng asawa. Kung papakulong ko po kasi siya, mawawalan po ng sustento yung mga anak ko. Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Ako yung abogado niyo. Magpapakamatay ako para makuha niyo yung anak niyo. Sa batas, wala tayong kawala. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda.